Maligayang pagdating sa isa na namang malalim na pagsusuri sa larangan ng agham panlipunan at ekonomiya. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napapanahong issue kung paano nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ang digmaan sa pagitan ng malalaking bansa tulad ng sa Iran. Nais kong linawin agad na hindi ko tinutukoy ang pisikal o militar na aspeto ng labanan. Ang pisikal na pinsala ay nangyayari doon sa malayo, sa mga lugar ng hidwaan, kasama na ang mga sundalo at sibilyan na direktang naiipit sa gulo. Ngunit hindi iyan ang uri ng pinsala na nais kong pag-usapan ngayon. Ang pinsalang tinutukoy ko ay ang epektong pang-ekonomiya na mararamdaman at nararamdaman na ng daan-daang milyong mamamayan. Ito ay isang pag-aaral kung paano ang isang kaganapan sa kabilang panig ng mundo ay lumilikha ng mga alon na nagpapabago sa ating pandaigdigang sistema ng kalakalan. Siyempre, sa iba't ibang bansa, ang mga tao ay nasasaktan din sa ganitong paraan. Ang ekonomiya ng mundo ay isang komplikadong sapot ng ugnayan kung saan ang bawat hibla ay konektado sa isa't isa. Umaasa ako na gagamitin ninyo ang siyentipikong pagsusuring ilalahad ko upang pag-isipan kung paano ito nauugnay hindi lamang sa isang partikular na bansa, kundi sa buong pandaigdigang komunidad. Ang mga epekto ng sigalot na ito ay gumagapang sa pandaigdigang sistema ng pananalapi at nagdudulot ng mga malalaking pagbabago sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat isa. Bilang mga mamamayan ng isang labis na konektadong mundo, napakahalagang maunawaan natin ang mga mekanismo kung paano ang isang hidwaan ay maaring magpabago sa presyo ng mga bilihin sa ating mga lokal na pamilihan. Ang agham ng macroeconomics ay nagpapakita sa atin ng mga hindi nakikitang puwersa na ito. Upang magsimula, suriin natin ang pangunahing mekanismo ng kalakalan ng enerhiya sa pamamagitan ng paggawa ng mga hakbang na nakakaapekto sa mga pangunahing daanan ng langis tulad ng pagsasara o pagbabanta sa mga estratehikong kipot at sa pamamagitan ng pagganti sa mga pag-atake, lumilikha ito ng matinding pag-antala sa daloy ng mga mapagkukunan. Ang mga rehiyon na naglalaman ng mga pangunahing pasilidad ng langis at mga base militar ay nagiging sentro ng tensyon. Sa paggawa nito, ang isang bansa na walang kakayahang tumapat sa lakas ng militar ng kalaban ay gumagamit ng mga alternatibong pamamaraan ng pakikidigma. Ito ang tinatawag sa agham pampolitika na asimetrikong digmaan. Ang pag-aantala sa supply ng langis ay ang kanilang pinakamabisang sandata upang magdulot ng pinsala hindi sa larangan ng digmaan, kundi sa mga pamilihan ng pananalapi ng kanilang mga kalaban. Dahil hindi kayang tapatan ng bansang ito ang kapangyarihan sa himpapawid, ang mga bomba at ang mga missile ng mga higanting bansa, gumagamit sila ng ibang estratehiya. Sa halip na makipaglaban ng sabayan, pinupuntirya nila ang mga kahinaan sa sistema ng kalakalan. At kaya ang alam nating lahat ay ang nangyayari sa mga istasyon ng gasolina, ang langis na krudo bilang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ng modernong sibilisasyon ay tumaas ang presyo sa pandaigdigang pamilihan. Ang pagtaas na ito ay hindi lamang isang simpleng pagbabago ng numero. Ito ay isang direktang reaksyon ng merkado sa takot at kawalan ng katiyakan sa hinaharap na supply. Kapag ang mga mamumuhunan at mga mangangalakal ay nakakita ng panganib sa supply, agad nilang itinataas ang halaga ng mga natitirang mapagkukunan na nagreresulta sa agarang pagtaas ng presyo para sa ating lahat. Ang gasolina na nagpapatakbo sa ating mga sasakyan na isang direktang produkto ng pagpoproseso at pagdalisay ng langis na krudo ay tumaas din ang presyo. Ito ay isang simpleng batas ng supply at demand. Kaya nasasaktan tayo kaagad sa ating mga bulsa at budget. Para sa karamihan ng mga mamamayan, may maliit o walang puwang sa kanilang mga budget upang hawakan ang patuloy na pagtaas ng halaga ng paglalagay ng gasolina sa kanilang mga sasakyan. Ang proseso ng pagdalisay ay nangangailangan din ng enerhiya at kapital na nangangahulugang ang anumang pagtaas sa hilaw na material ay nagiging mas malaki pagdating sa huling produkto. Ang bawat pagpatak ng gasolina sa tangke ay nagdadala ng bigat ng mga geopolitical na desisyon na ginawa libu-libong milya ang layo na nagpapakita kung gaano kababaw ang kakayahan ng ordinaryong tao na umiwas sa mga epektong ito. Dahil hindi tulad ng maraming iba pang mga sistema kung saan mataas ang pagpapahalaga sa pampublikong transportasyon, maraming lipunan ng lubos na umaasa sa individual na pribadong sasakyan. Ginagawa nitong lubhang madaling maapektuhan ang malaking populasyon sa pagtaas ng presyo ng gasolina dahil lahat tayo ay nangangailangan nito sa lahat ng oras upang makapunta sa trabaho, paaralan,
at iba pang mahalagang lugar. Kaya mayroong malaking pinsala sa ekonomiya ng mga pamilya. Ang kakulangan ng alternatibong pamamaraan ng paglalakbay ay nag-aalis sa mga mamamayan ng kakayahang mag-adjust sa pabago-bagong presyo ng enerhiya. Sa pananaw ng economics, ito ay tinatawag na inelastikong demand, kung saan ang mga tao ay patuloy na bibili ng produkto kahit gaano pa kataas ang presyo dahil wala silang ibang pagpipilian upang mapanatili ang kanilang pamumuhay. At siya nga pala, dapat nating maging malinaw na ang presyon na inilalagay ng mga makapangyarihang bansa sa pamamagitan ng lakas militar ay tinatapatan ng isang napakaibang uri ng presyon. Ang presyon na ito ay nagmumula sa katotohanan na ang mga tao ay hindi nais na magbayad ng mas malaki para sa gasolina at mga pangunahing pangangailangan. At nangangahulugan iyon na tumataas ang kawalang kasiyahan sa mga patakarang nagdudulot ng hidwaan. Ang politika at ekonomiya ay hindi mapaghihiwalay. Kapag ang halaga ng pamumuhay ay tumataas dahil sa mga desisyon sa patakarang panlabas, ang mga lider ng politika ay nahaharap sa matinding pagtutol mula sa kanilang sariling mga mamamayan. Ito ang epekto ng bumerang ng modernong pakikidigma. Ang mga sandatang ginagamit upang pahinain ang kalaban sa labas ay nagdudulot din ng pagkasira sa katatagan ng ekonomiya sa loob ng sariling bansa. Ngayon, tingnan natin ang iba pang mga nakatagong gastos na maaaring hindi ninyo naisip. May isa pang proseso ng pagdalisay ng langis na krudo na nagre-resulta sa tinatawag nating diesel fuel. Nakita ninyo iyan sa mga istasyon ng gasolina bilang isang hiwalay na produkto. Ang diesel ay ang pangunahing gatong na ginagamit ng mga malalaking truck at makinarya sa industriya. Ito ang dugo na dumadaloy sa mga ugat ng pandaigdigang sistema ng logistik. Kung wala ang diesel, ang paggalaw ng mga kalakal mula sa pabrika patungo sa mga pamilihan ay ganap na hihinto. Ang kemikal na istruktura ng diesel ay nagbibigay ng mas mataas na enerhiya bawat unit kaysa sa gasolina, kaya ito ay perpekto para sa mabibigat na gawain. Ngunit ang kahalagahan nito ay nangangahulugan din na anumang pagbabago sa supply nito ay may malawak na epekto sa lahat ng sektor ng ekonomiya. At kung sakaling hindi ninyo alam, ang presyo ng diesel fuel ay tumaas ng husto mula sa mga $3.50 bawat galon bago ang hidwaan, patungo sa higit sa $5 habang sinusuri natin ito ngayon. Ito ay isang napakalaking pagtalon sa maikling panahon. Alam ba ninyo kung ano ang ibig sabihin nito para sa mekanika ng kalakalan? Ang pagtaas na ito ay hindi lamang nararamdaman ng mga kumpanya ng transportasyon, kundi ng bawat negosyo na umaasa sa paghahatid ng kanilang mga produkto. Ang porsyento ng pagtaas ay nagiging isang pabilis na kadahilanan na nagpapalaki sa halaga ng bawat hakbang sa proseso ng produksyon at distribusyon. Ang agham ng supply chain management ay nagtuturo sa atin na ang mga gastos sa transportasyon ay isa sa mga pinakamalaking variable sa pagtukoy ng huling presyo ng isang produkto na babayaran ng mamimili. Ang bawat kargamento ng truck na nagdadala ng mga produkto sa inyong lokal na supermarket or mga damit sa tindahan na inyong pinupuntahan or kahit ang mga hilaw na materyales para sa mga pabrika. Anuman ang ating binibili, maging ito ay sa tindahan sa kanto or inihahatid sa pamamagitan ng internet, lahat ng ito ay dinadala sa atin ng mga truck. Ang sistema ng paghahatid ay ang gulugod ng modernong komersyo. At kung ang mga truck na ito ay nagsusunog ng diesel na ginagawa naman ng halos lahat sa kanila, kailangan nilang maningil ng mas maraming pera upang mabayaran ang tumataas na halaga ng pagpapatakbo. Ito ay isang simpleng equation sa matematika ng negosyo. Kapag tumaas ang gastos sa operasyon, ang karagdagang halaga ay kailangang ipasa sa susunod na bahagi ng kadena upang mapanatili ang kakayahang kumita ng kumpanya. At alam ba ninyo kung ano ang magiging epekto nito sa dulo ng proseso? Gagawa ito ng reaksyon kung saan ang mga presyo ng lahat ng bagay ay tataas. Ilang linggo pa lamang tayo sa isang hidwaan at ang mga epektong ito ay nangyayari na sa sektor ng langis at gas. Sa loob ng ilang linggo o buwan, magsisimula ninyong makita itong nakakaapekto sa mga presyo ng lahat ng iba pang produkto sa merkado. Ito ang tinatawag sa pisika bilang domino effect na inilapat sa larangan ng ekonomiya. Ang isang pagbabago sa pinagmulan ay nagdudulot ng sunod-sunod na mga pagbabago na lumalaki at lumalawak habang ito ay dumadaloy sa sistema. Ang mga mamimili sa dulo ng kadena ang sumasalo sa pinagsama-samang bigat ng lahat ng pagtaas ng presyo mula sa bawat hakbang ng paggawa at paghahatid ng produkto. Maraming mga pangako sa politika ang ginagawa upang pababain ang implasyon. Ngunit ano nga ba ito
Mula sa siyentipikong pananaw, ang implasyon ay isang teknikal na salita lamang para sa pangkalahatang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo sa loob ng isang partikular na panahon. Kapag ang halaga ng pera ay bumababa, kinakailangan ng mas maraming pera upang bumili ng parehong dami ng produkto. Ito ay isang sukatan ng pagkawala ng kapangyarihang bumili ng pera ng mga mamamayan. Upang maunawaan ang implasyon, kailangan nating tingnan ang balanse sa pagitan ng dami ng pera na umiikot sa ekonomiya at ang kabuuang halaga ng mga produkto na magagamit. Kapag ang gastos sa paggawa ng mga produkto ay tumaas dahil sa mahal na enerhiya, ang presyo ng bawat unit ay tumataas na nag-aambag sa pangkalahatang rate ng implasyon ng bansa. Narito ang kahulugan ng pagkaantala sa mga kipot at daanan ng kalakalan. Magkakaroon tayo ng pangkalahatang pagtaas sa mga presyo. Magkakaroon tayo ng paglala ng implasyon na karamihan sa atin ay nababahala na dahil sa kung ano ang ginawa nito sa atin sa nakalipas na mga taon, ngunit magkakaroon tayo ng higit pa rito. Ang pinsalang ito ay malapit na nating maranasan na nagmumula ng direkta bilang resulta ng digmaan at kawalang katatagan sa mga rehiyon ng langis. Ang hidwaan ay nagsisilbing isang katalista na nagpapabili sa mga proseso ng pagtaas ng presyo na dati nang naroroon. Sa pamamagitan ng paglikha ng artipisyal na kakulangan sa supply, ang digmaan ay lumilikha ng perpektong kondisyon para sa isang mabilis at hindi makontrol na pagbulusok ng implasyon na makakasira sa mga plano sa pananalapi ng bawat individual at pamilya. Narito pa ang isang aspeto ng agham at industriya na maaaring hindi ninyo naisip. Isa sa mga paraan kung paano maproseso ang langis na krudo ay sa pamamagitan ng industriya ng petrokemikal upang gawin ang mga compound na tinatawag nating pataba o fertilizer. Tama iyan. Ang mga puting bag at pulbos na iyon, na kritikal sa modernong agrikultura, ay direktang nagmumula sa mga byproduct ng langis at natural gas. Ang nitrogen na kailangan ng mga halaman upang lumago ay kinukuha mula sa hangin sa pamamagitan ng isang prosesong kemikal na nangangailangan ng napakalaking halaga ng enerhiya mula sa mga fossil fuel. Sa makatuwid, ang produksyon ng pagkain sa makabagong panahon ay mahigpit na nakatali sa industriya ng langis. Kung walang sapat at murang enerhiya ang kakayahan nating mag-produce ng sapat na pagkain para sa bilyon-bilyong tao sa planeta, ay malubhang makokompromiso. Ang mga patabang ito ay ikinakalat ng mga magsasaka sa lupa, lalo na sa panahon ng pagtatanim bilang paghahanda sa mainit na panahon. Naglalagay sila ng pataba bilang paghahanda sa pagtatanim ng mga buto. Ito ay isang taunang siklo ng biolohiya na hindi maaaring ipagpaliban o ihinto. Kung kailangan nilang magbayad ng mas malaki para sa langis at enerhiya, ang mga tagagawa ng pataba ay sisingil din ng mas malaki kapag ginawa nilang pataba ang langis. Ang pangangailangan para sa pataba ay hindi nagbabago. Ang mga pananim ay nangangailangan ng mga tiyak na sustansya upang mabuhay at magbunga. Kaya ang mga magsasaka ay napipilitang bilhin ang mga produktong ito kahit na tumaas ang presyo, na lumilikha ng isang mabigat na pasanin sa kanilang mga gasto sa produksyon bago pa man tumubo ang kanilang mga unang pananim sa bukid. At ang mga magsasaka na kilala sa pagpapatakbo sa maliliit na margin ng kita ay kadalasang kumikita lamang ng sapat upang mabayaran ang kanilang mga paunang gastos. Sila ay lubhang sensitibo sa anumang pagbabago sa halaga ng mga input sa agrikultura. Magkakaroon sila ngayon ng talagang mahirap na oras dahil ang kanilang mga pangunahing gastos sa produksyon ay biglang tumaas. Ang ekonomiya ng agrikultura ay isang maselan na pagbabalanse sa pagitan ng mga pamumuhunan at hindi tiyak na kita dahil sa mga kadahilanan tulad ng panahon at sakit ng halaman. Kapag ang isang matatag na gastos tulad ng pataba ay naging pabago-bago at mahal, ang buong modelo ng negosyo ng bukid ay nasa panganib na gumuho na nagbabanta sa seguridad sa pagkain ng buong populasyon na umaasa sa kanilang mga ani. Teka muna, suriin natin ang sabay-sabay ang buong sistema. Ang magsasaka ay kailangang magbayad ng mas malaki para sa pataba. Kailangan niyang magbayad ng mas malaki para sa diesel na ginagamit sa kanyang mga traktor at makinarya. Kailangan niyang magbayad ng mas malaki para sa lahat ng iba pang kagamitan na ginagamit niya sa sakahan dahil binibili niya ito sa isang lokal na tindahan ng supply. At saan nila ito nakuha? Mula sa isang truck na nagdala nito mula sa pagawaan na gumagamit din ng mahal na gasolina. O aking Diyos, ang mga magsasaka ay tinatamaan ng mga pagtaas ng presyo mula sa lahat ng direksyon.
Ito ang tinatawag na compounding effect sa matematika, kung saan ang isang variable na tumataas ay nagiging dahilan upang ang lahat ng iba pang mga variable na nakasalalay dito ay tumaas din ng sabay-sabay at mas mabilis. At ano ang makikita ninyo sa mga buwan at taon sa hinaharap dahil sa sistemang ito? Oh, makikita ninyo ang patuloy na pagtaas ng mga presyo ng pagkain, mga kaibigan. Ang presyo ng pagkain sa mga pamilihan ay tataas upang matulungan ang mga magsasaka na mabuhay at maipagpatuloy ang kanilang operasyon kapag kailangan nilang magbayad ng mas malaki para sa pataba, para sa krudo sa traktor, at para sa lahat ng iba pang binibili nila. Walang sino man at walang sektor ang makakatakas sa epektong ito. Ang pagkain ay ang pinakapangunahing pangangailangan ng tao. At kapag ang presyo nito ay tumaas, ang pamantayan ng pamumuhay ng bawat isa ay bumababa. Ito ang huling yugto ng domino effect na nagsimula sa pag-antala ng supply ng langis libu-libong milya ang layo na ngayon ay direktang umaabot sa ating mga hapagkainan. At iyon ang dahilan kung bakit ang mga balita ngayon ay nagdala ng impormasyon na ang mga bangko sentral tulad ng Federal Reserve, ang ahensya na namamahala sa pera, pagbabangko at mga rate ng interes sa isang bansa ay nag-anunsyo na muli nilang pinag-iisipan ang kanilang mga plano sa pananalapi. Ang kanilang mga plano ay upang bawasan ang mga rate ng interes upang pasiglahin ang ekonomiya na ikinatuwa ng maraming tao, ngunit binabago nila ang kanilang pananaw dahil nakikita nila ang papalapit na banta ng malakas na implasyon. Ang mga bangko sentral ay kumikilos bilang mga tagapamahala ng sistema ng pananalapi na gumagamit ng mga patakaran sa pera upang mapanatili ang katatagan. Ang kanilang mga desisyon ay batay sa masusing pagsusuri ng mga macroeconomic indicator na naiimpluwensyahan ng mga pandaigdigang kaganapan at hidwaan. Bakit nila ito ginagawa? Dahil sa parehong siyentipikong pagsusuri na ginawa ko lamang kasama ninyo. Nagsisimula na silang mag-isip na maaaring kailanganin nilang itaas ang mga rate ng interes upang mapigilan at makontrol ang implasyon na nabuo ng mga geopolitical na tensyon at digmaan. Ang pagtataas ng rate ng interes ay ang pangunahing tool ng isang bangko sentral upang palamigin ang isang umiinit na ekonomiya. Sa pamamagitan ng paggawa ng pag-utang na mas mahal, binabawasan nila ang dami ng pera na umiikot sa sistema na unti-unting nagpapababa sa demand at pumipigil sa mga presyo na tumaas pa. Ito ay isang matapang na hakbang upang ayusin ang mga epekto ng isang digmaan na nag-iwan sa isang bansa na walang ibang epektibong sandata kundi ang gambalain ng pandaigdigang negosyo ng langis na ginawa naman nila. Tapos na ba tayo? Hindi pa. Kung itataas ng Bangko Sentral ang mga rate ng interes upang pigilan ang implasyon, gagawin nitong mas mahal ang manghiram ng pera sa mga bangko. Ang mga buwan ng bayad para sa mga pautang sa sasakyan ay tataas. Ang mga bayad sa mortgage o pautang sa bahay ay tataas din ng malaki. Palamin ng palaming mga tao ang hindi na makakabili ng bagong sasakyan o bagong bahay. At dahil dito, ang negosyo sa mga industriyang iyon ng pagmamanupaktura at konstruksyon ay matutuyo at babagal. Ito ay isang perpektong halimbawa ng kung paano ang isang patakaran na nilikha upang malutas ang isang problema sa isang lugar ay lumilikha ng mga bagong paghihirap sa ibang mga sektor ng ekonomiya. Ang pagpapabagal ng paglago sa mga sektor na ito ay maaaring magdulot ng mas malawak na epekto sa pangkalahatang kalusugan ng merkado. Narito ang isa pang mahalagang punto sa ating pagsusuri. Ang pambansang utang ng Estados Unidos ay higit sa 35 trilyong dolyar. Ang gobyerno tulad ng sino mang iba pang nanghihiram ng pera sa sistema ng pananalapi ay kailangang magbayad ng interes sa mga inutang na halagang ito. Ang pambansang utang ay ang akumulasyon ng lahat ng mga taunang deficit kung saan ang gobyerno ay gumagastos ng higit sa kinikita nito mula sa mga buwis. Upang pondohan ang mga kakulangan na ito, naglalabas sila ng mga bono na binibili ng mga mamumuhunan. Ang pamamahala sa napakalaking halaga ng utang na ito ay isa sa mga pinakamalaking hamon sa macroeconomics ng bansa. Ang katatagan ng buong sistema ng pananalapi ay nakasalalay sa kakayahan ng gobyerno na patuloy na mabayaran ang kanilang mga obligasyon nang hindi nagdudulot ng krisis sa tiwala. Kung itataas ng Bangko Sentral ang mga rate ng interes gaya ng napag-usapan natin, ang halaga ng pagbabayad sa utang na iyon para sa pambansang gobyerno ay tataas din ng malaki. Bawat dolyar na hihiramin mula ngayon upang pondohan ang mga operasyon ng gobyerno ay kailangang magbayad ng mas mataas na rate ng interes.
Nangangahulugan ito na isang mas malaking porsyento ng pambansang budget ang mapupunta lamang sa pagbabayad ng interes kaysa sa pagpopondo sa mga mahahalagang serbisyo publiko tulad ng edukasyon, infrastruktura at kalusugan. Ang matematika ay hindi maiiwasan. Kapag ang halaga ng paghiram ay tumaas para sa isang nilalang na may trillions na utang, ang mga epekto sa budget ay astronomical. Ito ay lumilikha ng isang mabigat na pasanin sa pananalapi ng Estado na maglilimita sa kanilang kakayahang tumugon sa mga pangangailangan ng kanilang mga mamamayan. At saan pupunta ang federal na gobyerno upang kunin ang pera upang bayaran ang utang nito na ngayon ay mas mataas na dahil tumaas ang mga rate ng interes? Kailangan itong manghiram ng mas maraming pera sa mas mataas na interes upang mabayaran ang mga lumang utang. Ito ay isang nakakapinsalang siklo na kilala sa agham ng pananalapi bilang isang debt spiral. Kapag ang isang entidad ay nanghiram upang bayaran ang interes ng nakaraang utang, ito ay nasa isang hindi napapanatiling landas. Ito ay isang malaking sakuna na nabubuo sa sistema. Maaring hindi ito isang mabilis na sakuna sa sandaling ito, ngunit ito ay isang sakuna na tahimik na papalapit sa atin sa malapit na hinaharap, na nagbabanta na sirain ang pundasyon ng pambansang ekonomiya at magdulot ng matinding krisis na abot sa lahat ng antas ng lipunan. Bilang huling punto sa bahaging ito, sinasabi sa atin ng mga siyentipiko ng ekonomiya at mga estadistiko na ang mga trabaho ay mahirap nang hanapin at ang antas ng empleyo ay hindi umuunlad. Sa mga nakalipas na buwan, ang pagtaas sa bilang ng mga bagong trabaho ay hindi lamang naging zero, ito ay naging negatibo. Nawalan tayo ng libu-libong trabaho dahil sa paghina ng negosyo. Kailangan nating magdagdag ng humigit kumulang 150,000 trabaho bawat buwan para lamang magbigay ng trabaho para sa bawat batch ng mga bagong nagtatapos sa high school at kolehiyo. Kung hindi natin ito magagawa, hindi tayo makakapagbigay ng trabaho sa mga taong bagong naghahanap ng pagkakakitaan. Naiintindihan ba ninyo ang dinamika na ito? Tayo ay nagiging stagnant. Hindi tayo lumalago ng sapat upang suportahan ang lumalaking populasyon. Kapag mayroon kang inaasahang implasyon o patuloy na pagtaas ng presyo na sinabayan ng isang nag-stagnate o bumabagal na ekonomiya na walang sapat na trabaho, ang mga ekonomista ay may tiyak na pangalan para sa mapanganib na kombinasyong iyon. Ito ay tinatawag na stagflation, isang pinagsamang salita para sa stagnation at inflation. Sa teorya ng economics, ito ay isa sa mga pinakamahirap na kondisyon na lutasin. Kung susubukan mong labanan ng inflasyon, maaari mong palalain ang kawalan ng trabaho. Kung susubukan mong pasiglahin ang trabaho, maaari mong palalain ang inflasyon. At sa mga komperensya sa ekonomiya sa buong mundo ngayon, makikita ninyo ang dumaraming bilang ng mga panel kung saan nagtitipon ang mga eksperto, mga bankero, at mga gumagawa ng patakaran upang talakayin ang mga nakakatakot na prospect ng isang stagflating na ekonomiya sa mga darating na taon. Bawat isa sa mga problemang idinetalye ko ngayon ay umiiral na bago pa man ang matinding digmaan at hidwaan na ito. Walang kaduda-duda iyan. At umiiral na ang mga ito bago pa man umupo sa pwesto ang mga kasalukuyang leader ng politika. Kaya hindi mo pwedeng sisihin ng digmaan lamang. At hindi mo pwedeng sisihin ng isang politiko lamang. Iyan ay hindi magiging patas o tumpak mula sa isang siyentipikong pananaw. Ang mga isyong ito ay resulta ng mga dekada ng mga patakaran sa ekonomiya at struktural na kahinaan. Ngunit narito ang maaaring sabihin ng may katiyakan. Ang mga patakaran ng pamahalaan, kabilang at lalo na ang pagpasok sa mga geopolitical na digmaan, ay nagpapalala sa lahat ng bagay sa ekonomiya na hindi maganda sa simula pa lamang. Ang mga maling desisyon ay nagsisilbing panggatong sa isang apoy na matagal nang nagbabaga sa ating sistema. Kung paano hindi nakita ng mga tagapayo ng gobyerno na ang pakikipagdigma ay nanganganib na magtaas sa presyo ng langis at gas at sa gayon ay magdudulot ng buong serye ng mga problemang idinetalye ko, ay mahirap unawain. Ito ay maihahalin tulad sa pisika ng presyon. Ito ay tulad ng pagbubukas ng pinto ng isang maliit na aparador kapag alam mong isiniksik mo na ang bawat huling gamit na pag-aari mo sa loob nito ng walang ayos. At mayroong tunay na panganib na habang binubuksan mo ang pinto, ang presyon ay lalabas, lahat ng ito ay babagsak at tatabunan ka. Hindi ko maintindihan to. Ano nga ba ang nangyayari sa isang imperyo o malakas na bansa na nasa proseso ng paghina? Na dapat itong magsagawa ng isa na namang digmaan na parang ito ay makapangyarihan sa lahat na hindi isinasaalang-alang ang komplikadong reaksyon ng pandaigdigang ekonomiya.
Dahil sa desperasyon sa ganitong uri ng pagsusuri na inilatag ko sa inyo, sinubukan ng pamahalaan na gumawa ng mga hakbang na sumasalungat sa kanilang sariling mga patakaran. Upang mapababa ang presyo ng langis at maiwasan ang galit ng mga mamamayan, inalis nila ang mga parusa na inilagay sa ibang mga bansa tulad ng Russia at maging sa Iran na nagpapahirap sana sa kanila na magbenta ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Upang madagdagan ang supply at hindi tumaas ang presyo, pinalaya nila ang mga mapagkukunang ito. Ngunit kapag ginawa nila iyon, pinayaman nila ng husto ang mga bansang kalaban nila sa ibang mga hidwaan. Upang labanan ng isang kalaban sa isang digmaan, kailangan nilang tulungan ang isa pang kalaban sa ibang rehiyon. Ang mga kontradiksyon sa patakarang panlabas at ekonomiya ay nagiging napakalinaw at ganap na walang katuturan. Kapag ang isang malakas na bansa ay lumalaban sa isang digmaan na nangangailangan nitong payamanin ang mga kalaban nito sa parehong proseso upang mapanatiling mababa ang presyo ng enerhiya, doon mo malalaman na ang isang sistema ay papalapit na sa pagbagsak nito. Ito ay nahuli sa mga kontradiksyon na literal na walang katwiran mula sa anumang lohikal na pananaw. Kung ang mga siyentipikong interbensyon at pagsusuri na tulad nito ay nakikita ninyong mahalaga upang maunawaan ang komplikadong mundong ating ginagalawan, mangyaring ibahagi ito sa iba upang mapalawak natin ang kaalaman ng lipunan. Iyan ang dahilan kung bakit namin ginagawa ang mga ito. At syempre palagi kaming umaapela para sa suportang pinansyal dahil nangangailangan ng mapagkukunan upang patuloy na magawa ang lahat ng pananaliksik na ito. Kami ay lubos na magpapasalamat sa anumang tulong na maibabahagi ninyo. Maraming salamat sa inyong pakikinig.